Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Good morning! Good morning! Magandang umaga mga kaabante. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Ngayon ho ay 9 na ng Enero, piyesta ng Poong Nazareno, ano ha? Ala ba tayong ano, 'di ba dapat ang background natin ay Nazareno? Oo, ala ba tayong music noon? Saan ba nakalagay 'yon? Di ko nahugot kanina. Yan. Oo. Ngayon ho ay nagtitipon-tipon at patuloy pong dumadagsa ang mga deboto ng Poong Nazareno dyan po sa bahagi ng Quirino Grandstand. Sila po yung mga makikiisa dito po sa ating isasagawang traslasyon ngayon pong araw na ito. Ayan. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng traslasyon? Mamaya ho pag-uusapan ho natin yan. Samantala, mga kaabante, alas 4:03 na ho ng umaga. Nagpupugay po muli ang inyong iyamanin sa igsaswabing tagapagbalita sa umaga. Ronnie Ramos, join me until 5:30 in the morning sa kabuuan po ng ating programa. Ngayon pong araw na ito, kasabay po ng pagdiriwang ng ika-462, kung di ako nagkakamali. Ika-4, 462nd Feast of the Nazarene ngayon pong taon na ito. Pakicorrect ka ako, baka mali ako, 462nd ngayon pong araw na ito. And join us sa kabuuan po ng mga kaganapan ngayong maghapon. Tutok lang sa Abante Radio, sa Billionaire News Channel, kaugnay po sa kaganapan dyan po sa isinasagawang traslasyon. Mostly, nag-uumpisa ho ang traslasyon ay alas 5 ng umaga. At sa mga oras na ito ay inaasahan natin na nagkakaroon na ho ng misa dyan po sa Quirino Grandstand. At ano ba itong traslasyon na ito? Yan. Ayan ho, isa sa mga pinag-uusapan ho yan. Alam mo yung traslasyon, ang ibig sabihin ho niyan ay transfer o paglilipat. Yan. Konting lang, balik tanaw lang muna tayo. Ibahin muna natin ang ating timbre ngayon pong araw na ito sapagkat ngayon po ay araw na nakalaan para sa ating Poong Nazareno. Tinanggal na ho nila yung black or yung itim. Kaya ngayon po ay Feast of the Jesus of Nazareth na lang ng Poong Nazareno. Na kung saan ito nga ho ay nag-umpisa some 400 years ago. Ayan. Imagine, ang tawag dito nung taong, asa na ba yun? Binabasa ko na ito kanina eh. Yan, ang unang pinaniniwalaan ng unang traslasyon ay nangyari noong January 9, 1787 na naging basehan po ng taon-taon o taunang traslasyon na ginaganap nga ho pero meron hong mga pagsasabi na ito ho'y nag-umpisa ay 1606 ayon sa ilang mga Agustinian recollects. Na ito daw ho'y nangyari noong 1606 sa pagdating ng Nazareno dito sa Pilipinas. At maganda yung istorya ho nito na wala na yung aking binabasa kanina. But anyway, imagine that's 400 years ago. Ayan.
Samantalang ang tawag dito, panahon po yan ng mga Kastila. Matapos po tayong sakupin ng mga Kastila noong 1521. Ayan. Alright. Ang inyo pong nakikita ngayon sa bahagi po ng inyong mga screen, yan po yung nangyayari ngayon. Ganyan po karami ang mga tao ngayon dyan po sa Quirino Grandstand. Sa Luneta. Sa Luneta. At patuloy po na dumarating. Kaya lang ho, pakiusap ho ng ating mga pinuno ay yun nga lang dahil sa prosesyon, yung mga hindi makakasabay sa prosesyon, tumulong na rin po kayong damputin yung mga kalat na iiwan natin diyan kasi dito pa lang ho sa screen hindi pa ho gabi naka night mode pa ho yung CCTV. Ito sa MMDA CCTV ng MMDA, tama ba? Direct? Ito yung CCTV ng MMDA, naka night mode pa kaya naka black and white pero kitang-kita nyo na yung kalat sana ho kasabay ng ating pagpapahayag ng pananampalataya sa Poong Nazareno ay atin din pong isipin at alalahanin na cleanliness is next to godliness. Hindi ba? Kaya kailangan po natin kailangan po natin na ay ipakita na hindi lang ho tayo na hindi lang ho tayo yun. Asa na ba yung sinasabi mo? Ayan. Sa likod ng ayun. Sa likod ng headlines ko naman talaga. Alright. So yan ho yung kaganapan dyan at kagaya nga ho ng binabanggit natin na ito hong traslasyon na ito ay ang paglilipat mula ho sa una nitong pwesto at hindi pa ho yan ang Quiapo. Bagamat nasa puso ho ng Maynila ang Quiapo na isang sentro ng kalakalan at komersyo ay natagpuan ng mga tao mula sa iba't ibang estado sa buhay at iba't ibang dako sa loob ng labas ng Kalakang Maynila. Dito ho sila nagkikita-kita. Kapag panahon po ng ganitong Biyernes, na kung tawagin ho natin ay araw ng Nazareno, Nazarene Day, araw po ng Biyernes yan. Ayan. Samantala, ito ho ay Quiapo yung pinag-uusapan din pero isang replika pa ng noon pong mga taong iyon ay inilipat nga ho doon sa Quiapo mula sa dati nitong pwesto. Tuwing Quiapo, saan? Hindi nakalagay dito kung saan yung nag-umpisa. Pero noong mga ika-17 siglo ay dyan po nag-umpisa itong kasaysayan po na ito. Yan. Kaya atin po itong ginugunita tuwing January 9. Imagine, ang dami hong pinagdaanan ng itim na Nazareno. Kung atin pong babalik-balikan ang kanyang kasaysayan. Kaya sana ho ang lahat ng pagsisikap at lahat po ng pagpapakasakit ng Poong Nazareno ay atin pong isa puso. Dahil lalo na ngayon, nasa gitna ho tayo ng kontrobersya, hindi man natin masabing krisis, pero malaki ho ang nagiging epekto ng mga kontrobersyang kinakaharap ng ating bansa. Mapapolitikal at mapaano pang bahagi ng kasaysayan, ito hong Pilipinas ngayon ay tanging panalangin na lamang ang maaari po nitong sandigan at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sapagkat nakikita ho natin na itago man nila at pilitin man nilang pagtakpan, iba ho yung kanilang sinasabi sa mga nangyayari. Hindi ba? Yan ho ay napapansin At yan ho ang isa sa mga kinasasama ng loob ng ating mga kababayan. Na you keep on lying while the truth ay nandito at nagdudumilat ang katotohanan sa harapan ng bawat isa. Ayan, patuloy ka nagsisinungaling, patuloy mong pinagtatakpan ang mga nangyayari, pero lahat nakikita ang kabaligtaran sa iyong mga tinutulan.
Kaya sana itong traslasyon na ito at ang mahigit 46 taon ng kapistahan ng Poong Nazareno, sana ho ito'y magsilbing inspirasyon sa bawat isa para harapin po natin ng patas, parehas, may katotohanan at merong accountability and transparency. Ito hong mga kontrobersya na ating kinakaharap. Sa ngayon ho kasi ay malinaw pa sa sabaw ng pusit, sabi nga nila, na wala hong nagaganap na tapat at maayos na imbestiga, na paglutas sa kabuuan dito sa issue ng korupsyon na kinakaharap ng ating mga kababayan. Walang ganon. Dahil ang nakikita po ng bawat isa ay pagtatakip. Ang nakikita po ng milyon-milyong Pilipino mula apari hanggang hulo, sabi nga nila, ay yung cover-up na ginagawa upang patuloy na mapanghawakan ang kapangyarihang ayaw na nilang bitawan. Maliwanag ho yan sapagkat iisa lahat ang tinutumbok nitong mga kaganapan po na ito. Iisa lamang ang pinatutungkulan nitong mga pangyayari nito na kung titignan mo, marami ang sangkot. Di ba? Kumbaga sa isang palabas, merong isang istorya ang tinitingnan pero dapat dito involve ang lahat ng mga artista kung sa pelikula. Di ba? Merong kanya-kanyang mga, ang sabi nga ay merong kanya-kanyang papel na gagampanan, may kanya-kanyang role, pero hindi ito dapat, hindi dapat bumababa ang role ng bawat isa, hindi dapat nawawala. Kaso mo sa nangyayari na sa atin ngayon, nawawala sana nga again panalangin ho natin kasabay ng mahigit 400 taon ng kapistahan ng Poong Nazareno ay kumintal sa ating mga isip at puso at muli tayong dalawin ng espiritu ng katotohanan. Oo, kasi ang ating pamunuan ngayon ay kinukulapol ho ng espiritu ng kasakiman. That is the problem there. Alam naman ho ninyo, yung kasakiman, ang kasama ho niyan ay pagsisinungaling at ang kasakiman ho niyan ay nandyan ho ang mga bagay na maaari mong gawin para magawa ang kailangan mong gawin, ang gusto mong gawin, manatili lamang sa kung nasaan ka ngayon. Kasama na dyan ang pagnanakaw. Pag-alis ng Poong Nazareno, spiritually or traditionally, o kung ano man tawag ninyo dyan, sa kanyang kinaroroonan, pabalik sa Quiapo. Sana ito ho ay ang mga masasamang pangyayari ho sa ating bansa ay kasama hong mayurak-yurakan at matapak-tapakan ng mga deboto ng Poong Nazareno at tuluyan na hong maglaho. At muli, bumalik tayo doon sa isang tama at malinaw, malinis na pamamahala ng ating bansa. Dahil sa ngayon ho, again, tayo po ay nasa gitna ng isang kontrobersya na bunga ng siguro mga demonyo siguro ang gusto kong sabihin dyan. Yun ang nais kong tukoy. But again, hanggang mamayang matapos ho yan. We were expecting na magiging maaga ang traslasyon. Matatapos ang traslasyon hanggang mamayang humigit kumulang. Last year, parang alas 10, natapos, o alas 10 or alas 9. Pero last year is the earliest. Hindi ko maalala kung anong oras, pero itinuturing na pinakamaaga na nagtapos ang traslasyon. Hanggat maaari, gusto ho nila itong maging maaga. Matapos ng maaga, sapagkat hindi naman dapat ganun katagal. It just happened na marami ho ang sumasampalataya, marami ho ang naniniwala doon sa milagrong dala ng Poong Nazareno. Pero again, mga kaibigan, mga kaabante, hindi lamang ho dito sa Maynila meron yan, meron din po sa ibang lugar dito ho sa Pilipinas. Pamoso lang ho ang Jesus Nazareno sapagkat ito nga po inanggaling sa Quiapo at ito ho'y unti-unti na rin hong ginagawa sa ibang mga probinsya, sa ibang mga lungsod bilang pagkilala at bilang kabahagi ng pananampalataya sa Poong Nazareno. Abante Pilipinas! Ang
Antabayanan ho natin ang mga kaganapan hinggil dyan sa nagaganap na traslasyon ngayon pong araw na ito. Maya-maya, sa pamamagitan po ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan. Sa labas ng himpilan, na doon po nakakalat na rin po ang ating mga news team para magbigay sa atin ng report hinggil sa nagaganap na traslasyon. Alas 4:16 na ho ng umaga. Narito na ho ang ulo ng mga balita na ating pagsasaluhan ngayong araw nito ng Biyernes, ikasyam sa buwan ng Enero 2026. Ang ngalan po ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan. Ako pa rin po inyong yayamanin, sexy swapping, tagapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Pangulong Marcos, bantay sarado ang galaw ng cabinet secretaries. Headlines. No work, no pay kay Senator Bato, tinutulan ni Senator Ami. Headlines. Tourism Secretary Frasco, delikado sa ligwakang posibleng maganap sa gabinete. Headlines. Manila Police District, tiniyak ang ligtas, maayos at banal na traslasyon ng Poong Nazareno ngayong araw. Headlines. Metro Manila, itinaas naman sa red alert ng MDRRMC para sa traslasyon 2026. Headlines. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Abante Pilipinas. Muling pinabulaanan ng Malacanang ang mga bali-balitang cabinet revamp sa programang Agenda sa Billionaire News Channel. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na sa ngayon ay walang nababanggit si Pangulong Ferdinand Marcos na may masisibak o may mapapalitan sa gabinete. Sa mga pulong sa Malacanang, sinabi ni Castro na wala namang napag-uusapan tungkol sa revamp at wala ding nababanggit ang Pangulo hinggil dito. Siguro kaya nagkakaroon ng ganyan mga usap-usapan dahil sabi naman natin even before na lagi naman tinitignan at minomonitor din ng Pangulo ang mga ginagawa ng mga cabinet secretaries at mga miyembro ng kabinete. Tulad na sinabi kanina ni Secretary Ted na they are serving at the pleasure of the President. So, nasa prerogative po ng Pangulo kung sila matatanggal o hindi. Pero ayon kay Castro, palagi namang nakamonitor ang Pangulo sa kilos ng kanyang mga cabinet secretaries. Abante Pilipinas. Ano binabantay ng Pangulo doon? Tinatanong ko lang. Ay, natural. Pero yun nga, ang sabi nga ng ating mga eksperto kasi, the cabinet secretary is the alter ego of the president. Kaya kung ano sasabihin ng mga yan ay parang sinabi na rin ng presidente. Kung ano mangyari sa ating mga cabinet secretary, ay parang siya na rin po yung mangyayari sa ating presidente. Lumigwak, nagka-problema sa turismo, hindi kaya ng presidente ang turismo. Ibig sabihin, hindi naman natin kasi masisisi din. Hindi naman lahat ay alam ng isang tao. Bagamat na pag-aaralan, pero sa panig ng presidente, hindi naman lahat ay magagampanan yan. Kaya kailangan niya ng mga cabinet secretaries. Unfortunately, ano ba talaga ang pinagkakaabalahan ng mga kabinete? Saan ba sila nakatuon ang ating mga gabinete? Di ba ga? Samantala, alas 4:19 na hong oras natin sa buong kapuluan. Sitwasyon muna tayo doon sa may bahagi ng po ng Quirino Grandstand kung saan ay nagaganap ho yung patuloy na nagaganap yung pahalik sa itim na Nazareno na pinalawig umano hanggang sa Sabado. Tingnan nga natin ano bang sitwasyon na ngayon dyan sa bahagi po na yan. Kasama natin kasama na ho natin yung aming magaling na maniniyot, si Boss Jonas Lavarias mula dyan sa labas ng himpilan. Abante Radyo Live Report. Jonas, good morning. Ibang Jonas pala to. Ibang Jonas pala ito. Ayan. Sige, Jonas. Jonas, where are you? Nangyari. Natakot. Alamin ninyo, kung nasan ba si Jonas ngayon? Nandun ba siya nasa Quirino. Ang problema natin dyan, baka nagpatay na sila ng signal.
Pakicheck ha. Kasi alam natin, traditional rin, pinapatay ang signal ng cellphone. Simula Quirino hanggang doon sa patutunguhan. Kaya importante, dapat may radyo tayo eh. Oo, dapat may radyo tayo. Yun sana. Or may sarili tayong satellite link doon sa lugar. Kasi pagka aasa tayo doon sa cellphone signal, may nilalagay silang jammer dyan. Okay na? Nawala na. Ayan. Yun ho, problema natin dyan ngayon. Kaya yung ating mga reporter ay dapat ay ready doon sa iba pang means of communication. Alas 4:21 na ho ang oras natin sa buong kapuluan. Abante Pilipinas. Samantala, hindi daw ho nadadaan sa mga pasaring pagpapa-interview sa media at paghahamon ng debate ang pagsugpo sa korupsyon. Reaksyon ito ng Malacanang sa mga pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na handa siyang ilantad sa publiko ang hawak niya mga ebidensya tungkol sa mga ghost projects sa Iloilo. Sa programang Agenda sa Billionaire News Channel, sinabi ni Panos Press Officer Yusek Claire Castro na kung totoong nais isulong ni Singson ang good governance, dapat idiretso niya ang hawak niya mga ebidensya sa tamang ahensya ng gobyerno at isampanan niya ang kaso. Ayon pa kay Castro, walang panahon si Pangulong Marcos para kumasa sa hamon na debate ni Singson dahil abala ito sa pagtatrabaho upang maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Wala. Alright. Yan po ang bahagi niyan, ang tinura naman ng, yan ang report hinggil sa reaksyon ng Malacanang sa mga pahayag ni dating Governor Chavit Singson. Abante Pilipinas. Ako naman, simple lang, alam mo, yung patuloy na pagtanggi ng Malacanang, yan ay nagpapakita ng kahinaan. Oo, nagpapakita ng kahinaan yan sapagkat una, wala pang napapatunayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba napatunayan niya? Meron na ba? Yung pangaagaw niya ng credit doon sa mga ginagawa, doon sa mga pagawaing bayan? Akaw, Maria Joseph, nako. Kaya, Auntie Claire, umalis ka na dyan. Hindi ka nababagay dyan. Isa kang dati kang never again, pero ngayon himod kamay ka na rin. Bakit? Magkano ba binayad sa'yo dyan, Auntie Claire? Abante Pilipinas. No, wala pa naman napapatunayan yung presidente ninyo eh. Na presidente ko rin dati. Sorry presidente ko rin dati, but I really hate it. Talagang inayawan ko na rin. Sapagkat mag-aapat na taon na wala pa napapatunayan ng ating presidente. Is there anything? Ang kanyang antiwala ng tao ay patuloy na bumababa. Imagine, negative ang lahat ng mga resulta ng survey hinggil sa tiwala ng tao sa ating presidente ngayon. Kahiya. Abante Pilipinas. Halos 100 milyong pisong halaga ng yosi. Ay nahukay daw dyan sa may bahagi po ng Maguindanao. Alamin natin ang umabanting balitang yan mula kay Abante reporter June Mendoza. Abante Pilipinas. June? Umaabot sa mahigit 97 million pesos ang kabuang halaga ng mga nahukay na kahong-kahong mga sigarilyo sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. Sa ulat nitong Webes ng Police Regional Office Bangsamoro Region, umaabot umano sa 2,483 na master cases ng smuggled cigarettes ang kanilang nahukay sa isang pribadong lupa sa bahagi ng Barangay Gumagadong, Calawag. Sinabi ni ProBar Director Police Brigadier General Hyzen de Guzman na ang nasabing operasyon ay ikinasa sa bisa na rin ng letter of authority mula sa Bureau of Customs para pasukin ang warehouse sa nasabing lugar kung saan nahukay ang mga kontrabando. Matapos anyang ma-recover ang lahat ng mga kontrabando at isinilalim ito sa inventaryo, agad ring inihatid sa tanggapan ng BOC para sa tamang dokumentasyon. Binigyan din ng opisyal ang patuloy na pagsugpo ng mga smuggling activities at ang pagprotekta sa national economy, gayon din ang paghatid ng tapat na serbisyo para sa mga mamamayan sa rehiyon ng Bangsamoro. Ito si Jun Mendoza, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, June Mendoza, mula dyan sa Kamindanawan. Nagatid sa oras na alas 4:25 na ho.
ng isang magandang umaga. Tuloy ho tayo sa ating mga umaabanteng balita. Alas 4:25, as I said, si Pangulong Marcos ho ay nag-utos na magpatupad ng general amnesty o one-time waiver para sa interes ng mga hindi nababayarang premium ng mga miyembro ng PhilHealth bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang akses sa serbisyong pangkalusugan. Inaasahan na makikinabang sa hakbang na ito ang mahigit 300,000 miyembro na nahirapang magbayad ng kanilang kontribusyon. Ayon sa pamahalaan, layunin ng amnesty na mabigyan ng pagkakataon ng mga miyembro na mga miyembro na muling makapag-avail ng mga bagong serbisyong medikal na saklaw ng PhilHealth at matiyak ang mas inklusibong healthcare system para naman sa lahat. Abante Pilipinas. Balikan ho natin ang sitwasyon dyan sa may bahagi po ng Quirino Grandstand kung saan doon po ang ating kasamahan si Jonas Lavarias. Ito'y kaugnay doon sa pahilik sa itim na Nazareno na pinalawig hanggang sa araw po ng Sabado. Jonas, good morning. Abante Radyo Live Report. Jonas? Jonas? Hello, Jonas? Naririnig mo ako, Jonas? Ilan yung Shopee pambananang snack pot? Medyo, Hello. Yes, hello, Jonas. Medyo yung signal. Ano bang sitwasyon dyan? Meron bang napapansin mo ba kung mahina o malakas ang signal dyan? Kasi ganitong mga oras, usually ay... Ronnie? Ronnie, ay yun nga, nagsimula yung andas ng itim na Nazareno kanina, mga bandang alas 4:20 at sobrang bilis ng pag-usad at ayun nga, kanina ko pa hinahanap yung signal at nandito kami ngayon sa kahabaan ng UN Avenue dito sa may TAF dahil wala talagang signal. At kwento ko lang, Ronnie, kanina nung hinahabol namin yung andas, sobrang bilis. Hindi lamang mabilis sobrang bilis yung pag-usad dahil nga meron ng manibela at 4 na rin yung gulong na dating 3 lamang. Ronnie? So ibig mo sabihin, ano to? May makina na or may manibela or what? Ano ba ang itsura ng andas ngayon liban doon sa mga nabanggit mo? Mayroon pa ba itong lubid na hinahatak ng mga deboto? Actually, Ronnie, wala na kaming nakitang lubid kanina, no? Yeah. Habang lumalapit kasi yung tingin ko yung mismong andas yung tingin ko mismong yung andas ang may bitbit no. Yung grupo. Sila actually ang andas yung nagbibitbit dun sa mga tao. Pero kidding aside, Ronnie, ay nga, ibang grupo yung ilang ng sariling human barricade, at least hindi magkaroon ng stampede. Parang kumbaga binabawasan lang nila yung pagkakaroon ng maraming volume ng tao doon sa gilid ng andas. Ronnie? Pero yung mga kagaya nung araw kasi hinahatak yung andas, ngayon, paano ito? Wala nang nakaharang sa andas, wala nang mga tao kung ito'y dire-diretso. Ronnie, no. Kanya na silang paglapit dun sa andas at wala nang hinahatak na lubid, Ronnie. Okay, alright. So sana mayroon tayong makita natin yung ilang mga lugar na daraanan ng andas at dinaraanan ng andas ngayon. Anong sabi ng ilang mga, may nakausap ba kayo mga ihos or mga komite? What time ang ini-expect nilang matatapos ito? Sapagkat normally ito natatapos gabi na. Nasaan na kaya ngayon? Meron na kayong idea kung nasaan ang andas sa mga oras na ito? Kanina, Ronnie, kagaling nga namin doon, hinabol namin talaga yung andas at sobrang bilis talaga. Kanina, ang tingin namin nasa National Museum na banda. Namin, papunta na to, paakyat na to ng Ayala Bridge. Ronnie? Sa mga sandali na ito, nasa may Ayala Bridge na ito? Do we have CCTV dun sa Ayala Bridge? Pakicheck nyo nga. Para at least makita natin checking. Alright, sige. Kasi maganda dahil if that's the case,
Abay, baka alas 12 pa lang ng tanghali, tapos na ito. Bakit ay kanin nyo? Kasi ganito. Ayun nga rin yung pinag-uusapan namin kanina, Ronnie. Oo. Ayun din yung pinag-uusapan Oo. Mahina talaga yung signal doon. May jammer kasi dyan. namin. Mm. Sige. Jonas, kung naririnig mo ako, babalikan ka namin ha. Usog ka uli ng konti. Kasi kung nandiyan ka sa may bahagi ng UN Avenue, ay malapit ka na doon sa Ayala. Malapit ka na sa Ayala Bridge kung nandiyan ka sa UN Avenue. Dulo na yan ng Kalaw eh. Hindi ba ga? So, Ronnie, banda ron Ronnie, lang. ang gagawin namin, liliko kami sa dito nga sa Saan yan? Saan na ba kayo? Nasa Taft ba kayo? O Marcelino Street. sa Marcelino Street. Okay. Sige, tapos ay... Kami dito sa may college. Ayan. Tapos pwede niyong abangan doon sa kanto dyan, sa may Ayala, papuntang Ayala Bridge, kung nandiyan na yung andas or kung anong sitwasyon. Kaya lang marami pa rin tao dyan. Kaya ingat lang, baka makasagi kayo. may dala ka ba sasakyan? O, Salamat, Ronnie. Oo, nakamotor. Mas mabilis yung motorsiklo. Nakasasakyan kami ngayon. Yung crew cab. Oo. Ronnie. Sige, okay. Ingat lang, ingat ha. Ingat. Salamat, Ronnie. Mula dito sa Quirino Grandstand, Labarias eh. Thank you, Jonas Liabares. Abante Pilipinas. Liabaras pala, Labarias. Jonas Labarias. Medyo talaga hong ganyan ho. Everybody is struggling sa signal ng cellphone. Ayan, kaya medyo pagtyagaan nyo lang ho muna. Tyagaan nyo muna. Magbabalik ho ang Abante Pilipinas. Sandali po lamang. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Kilala ang Mount Etna bilang pinakaaktibong bulkan sa bansang Italy. Mula sa malayo makikita ang puting usok na ibinubuga ng bunganga ng bulkan. Pero kahit tuloy-tuloy ang pagbuga ng usok ng bulkan, hindi matatawaran ang ganda ng Mount Etna. Nababalutan ng yelo ang bulkan na lalong nagpapatingkad sa ganda nito. Kaya naman ang mga turista hindi nagpaawat sa kanilang ski mountaineering sa dalistis ng bulkan. Ayon sa mga turista, kakaibang experience ang kanilang naranasan dahil sa ipinamalas na aktibidad ng bulkan. Itinaas na ng Department of Civil Protection ng Italy ang alerto sa Mount Etna. Mula sa Green Alert, ginawa itong Yellow Alert dahil sa patuloy na pagbuga ng usok ng bulkan. Dahil sa madalas na pagputok ng Mount Etna, itinuturing itong isa sa pinakababantayang bulkan sa Europe.
Abante Pilipinas. Balik tayo, 4:35. Ayan, yung palang napansin ko, yung pala mga detaling hinahanap ko kanina kay Jonas, nandito sa likod ng mga script. Lahat, okay. Sige, hindi ko na-review. Hindi kasi nagre-review ng script eh. Oo, dala-dala kasi ni Ogie yung script eh. Yung script. 4:36. Oy, ito pala. Oo, wala na daw hong pagsampa na magaganap dyan po sa Andas. At mayroon daw hong krus na mahahawakan sa likod. Pero sabi ni Jonas ay yung Andas na nagdadala sa mga tao or paano? Or does it mean yung Andas ang nagli-lead sa mga tao or the Andas carrying the people, the devotees? Alin sa dalawa? Yan. Yun yung aking nais maintindihan doon. Pero, ang sabi daw dito, wala na daw pagsampa sa Andas. Merong krus na mahahawakan sa likod. Ang bagong Andas ay layunin daw po nito na kaya binago yung Andas ay layunin daw nito na maibalik ang nakagisnan sa mga nakaraang panahon na tanging ang senyor lamang ang nakikita. Yung senyor, para ho dun sa mga kabataan na kagigising lang dahil walang pasok. Ibang mga... yan ho si Senyor Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yan po si Senyor. Senyor Nazareno. Ang pagkakagawa pala ngayon ng Andas ay meron po itong metal and glass enclosure na kagaya po ng Pope Mobile. Naalalabin niyo yung sinakyan po ni Papa nung dumalaw po dito sa atin. May ilaw, sound system at CCTV. May mga alagad sa dalawang gilid. May 4 na gulong ng forklift. Matibay ang gulong, May ventilation system para sa moisture management. May ihos po sa ilalim para sa pagtitimon at pangangalaga ng Andas. Wala na daw hong magaganap na paggapang o paglangoy sa mga ulo ng mga deboto dahil ibababa kayo ng mga ihos. Naalala ninyo kasi, nitong mga nakalipas na panahon, ay ang atin pong mga deboto, yung mga gustong lumapit doon sa puon, doon sa Andas para maipunas yung kanilang mga panyo o kung ano man, ay gumagapang sa ibabaw ng mga deboto. Di ba? Merong gumagawa nun. Siyempre, may mga nasasaktan. Ngayon wala na daw. At yung sino mang gagapang doon sa ulo ng mga deboto ay ibababa po ng mga ihos. Ang kapistahan ng Nazareno ay dapat maging pagdiriwang, hindi pagpapasakit o pagpipighati. Tama naman. Kagaya nga na binabanggit ko rin sa inyo ng mga nakaraan, hindi ba ga? Kung gusto ninyong makiisa sa pagdiriwang ng kapistahan, hindi pwede namang sa bahay na lang. Kaya lang yung iba kasi ay nagkaroon ng panata at para sa kanila, yung paghatak sa lubid ng Andas ay bahagi ng kanilang panata at bahagi ng kanilang pagpapakasakit para ay hingin ang katuparan ng kanilang mga panalangin. At with this, dalangin po ng pamunuan ng kapistahan na pag sumigan na wala nang bibilangin na pumanaw, nasaktan, nahimatay o kaya ay anumang aberya. Kaya lang doon sa pahalik kahapon, dahil sa haba ng pila at sa init ng panahon, meron pa rin talagang mga tinamaan. Merong tumaas ang presyon, merong nahilo, kasi siyempre pagod So madidehydrate ka talaga kapag ikaw nandyan. Kaya tayong lahat ay nananalangin din na sana ang bibilangin ng mga pamilyang Pilipino ay yung nakakita ng maayos sa ating Senyor sa traslasyon na may pag-asam na biyaya. Yan, yun po yung kanilang ayun po ang dalangin ng mga ng pamunuan na sana'y ganon. Dapat kasi ang hirap hong makita ang Andas. If I remember it right, naalala ko nga nung kwento ni ng isa sa mga
ng isa sa mga haligi ng media, ano ha, si Ginoong Jess Matubis. Ay isa siyang magaling na photographer, cameraman, at writer and reporter. So alam niya yung mga anggulo. Abay, at his age, talagang kailangan niyang umakyat doon sa mga matataas na lugar para lamang makita at makakuha ng magandang anggulo. Kaya ako, tingnan mo nga naman ngayon ho ay nag-iiba na. At least dahil nga ang gusto pala ay makita nating lahat ang puong Nazareno. Alas 4:41 na ho ng umaga. Hindi pabor si Senador Amy Marcos sa mga panawagang pagpapairal ng no work, no pay kay Senador Bato de la Rosa na matagal nang absent sa mga sesyon sa Senado. Ayon kay Senador Marcos, sa pagkakalam niya ay nagtatrabaho pa rin si de la Rosa kahit hindi ito nagpupunta sa Senado. Sinabi ng senadora na hindi naman tama na hindi ito pasweldohin. Simula noong November 25 hindi na nakita sa Senate session si de la Rosa. Kasunod ito ng anunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya na may warrant of arrest na ang ICC laban sa senador. Abante Pilipinas. Kasi ang report naman, di ba, ang report ay patuloy naman na may mga patuloy na nagsusumite ang kanyang staff ng mga panukalang batas, at patuloy namang gumaganap sa kanyang trabaho ang senador. Bagamat wala siya doon sa session hall, hindi siya dumadalo ng sesyon. Ay absent sa session, pero bakit? Yun ngang nandun ka sa session, tas ala ka namang ginagawa, di parang wala ka rin. Anong silbi mo kung ikay nakaupo lang doon, hindi ka sumasali sa interpolasyon? Di ba? Nakikinig ka lang doon. Pataas-taas ka lang ng kamay. Yes or no? Sinong yes, sinong no? Hanggang doon ka. Ano ka? Taga-boto. Hindi ka naman pwedeng sabihin na tiebreaker. Kasi ang tiebreaker, siyempre, edi yung presiding officer. Di ba ga? Mario Joseph. Wala ka nga doon, di ka nga nakikita doon sa session, pero tuloy ka naman sa pagtatrabaho. That's ako, tantamad sa pareho lang yun, ang tingin ko. Kesa nakaupo ka nga sa session, ala ka namang silbi. Ala ka namang silbi. Nakaupo ka lang. Miyembro ka ng komite de silencio. Alas 4:43, samantala, balita muna tayo sa labas ng ating himpilan. Isang dalagita natagpo ang pugot ang ulo sa Valencia City, sa Bukidnon. Anong nangyari? Alamin natin ang umabating balitang yan mula kay Abante reporter June Mendoza. Abante Pilipinas. June. Karumaldumal ang sinapit ng isang 15 taong gulang na dalagita matapos itong pugutan ng ulo at itinapon ang kanyang bangkay sa isang plantasyon ng tubo sa Valencia City, Bukidnon. Ayon sa Valencia City Police Office, pasado alas 11 ng umaga nitong Huwebes nang matagpuan ng mga residente ang labi ng biktima sa bahagi ng Sitio Sinait, Barangay Dagat, Kidavao. Lumalabas sa investigasyon na noong Enero 6 pa naiulat na nawawala ang biktima nang hindi na umano nakauwi mula sa eskwela. Sa ginawang pagresponde ng kapulisan, una umanong na-recover ang ulo ng dalagita at sa di kalayuan nakita naman ang kanyang katawan. Inaalam na rin ngayon ng mga otoridad ang mga huling nakasama ng biktima para mabigyang linaw ang kanyang sinapit. Nananawagan naman ng hustisya ang mga magulang ng dalagita. Ito si June Mendoza, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, June Mendoza. Alas 4:44 na ho ng umaga. Kaya mga nanay, mga tatay, mga magulang, ay yung mga anak ho ninyo, dapat namomonitor nyo. Dapat namomonitor. Hindi natin alam. Kahit ho sa mga lugar na sibilisado, o kaya doon sa urbanisadong lugar, ay dapat ho, namomonitor natin mga anak. Hindi natin sigurado kung anong meron sa kahabaan ng mga lansangan. Hindi ba ga? O kaya dapat natin itong... dapat meron kayong komunikasyon sa inyong mga anak. Total uso ng cellphone ngayon Wag na muna yung mga wag na muna yung mga GSM, wag na muna yung mga yung mga smartphone. Wag na muna kahit na yung keypad lang muna, yung mga 3310, yung mga ganyan. At least ang importante, meron kayong komunikasyon sa inyong anak. Kumusta ka na anak? Nasaan ka na? Hindi ba ga?
So, if I remember it right, pati yung ating mga cellphone ngayon, ng mga keypad, meron na rin silang meron silang mga applications kagaya ng Facebook. 'Di ba? Tama ba ako? Yung ibang 3310 parang may Facebook na eh. Ngayon, anong nakikita ko din na pag ang isang cellphone ay may Facebook, yung Facebook kasi naghahanap ng location yan. Di ba ga? Nire-require niya kung nasaan ka. Messenger, ganun din. Para doon sa real-time messaging. So sa pamamagitan niyan, pwede nyo rin malocate ang inyong anak sa pamamagitan ng GPS. Kung meron ng GPS itong ating mga cellphone, at sana nga meron na kasi nga meron silang capability para sa Facebook eh. Liban lang yun lang ang meron sila. Tsaka Messenger I think and text. So at least kahit papaano may chance baka pwede itong i-check kung meron itong probability na malocate sa pamagitan ng Global Positioning System. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Yung mga smartphone, matik meron yan Kaya nalolocate kung nasaan itong mga cellphone Di ba nga? 446. Abante Pilipinas. Wala daw hong magaganap at wala daw hong naririnig si Secretary si Yusek Claire Castro, si Auntie Claire, na balasahan. Pero patuloy na umuugong ang balita na meron hong mga namumurong sibakin. Kagaya ho niyan, kabilang sa mga namumurong sibakin umano sa pwesto si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco dahil sa magastos ngunit mahinang pamamalakad dito sa turismo ng bansa. Ayon sa scooper ng politiko, seryoso umanong kinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagpapalit sa liderato ng DOT dahil sa nakakadismayang performance ng ahensya sa sektor ng turismo na hindi makasabay sa mga karatig bansa, pero bilyong-bilyong piso naman ang ibinuhos na para sa mga infrastruktura at promotional campaign. Una nang iniulat ng politiko na may nakaambang balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos dahil nga sa mahinang trust at approval ratings sa kanyang administrasyon. Sa datos ng DOT, nagtala umano ang Pilipinas ng 5.235 milyong foreign arrivals mula Enero hanggang November 2025. Mas mababa ito ng kaunti kumpara sa 5.35 million tourists na dumating sa bansa sa parehong panahon noong 2024. Abante Pilipinas. Samantala, kabaligtaran naman ito sa iba pang Southeast Asian destinations. Ayon pa sa ulat ng politiko, binatikos din ng mga kritiko ang diskarte ni Frasco sa DOT dahil napunan nila na tila mas bida pa umano ito sa mga promotional materials kaysa sa mga tourism destinations sa bansa. Sa ngayon ay pinag-iisipan umano ng Malacanang na ipahawak ang DOT sa isang corporate executive. Yun! Sinasilip ako. Sa isang corporate executive na mas pagtutuunan ang disiplina at resulta kaysa pagpapaganda lamang ng imahe. Abante Pilipinas. Kayo naman. Oo. Racket na naman yung naiisip ninyo ha? Racket na naman yan Di ba? Kung tutusin, palitan nyo yan at maglagay kayo ng taong kapakipakinabang, which unfortunately at this moment nakikita ko wala kayong mapapakinabangan tao. Wala akong nakikitang tao na parang di ba na magandang ilagay sa alinmang pwesto ngayon dahil ang nakikita ng taong bayan, lahat na nakapaligid sa presidente puro magnanakaw. Abante Pilipinas. Yan ang problema ngayon. Kaya nga puro negative ang trust and approval rating ng presidente. Di ba? Kasi puro magnanakaw ang tingin ng mga tao na nakapaligid sa kanya. That's worst. Kasi this is the worst corruption issue o controversy na kinaharap ng ating bansa. Worst. Plus, addict pa ang presidente. Ayon doon sa mga, di ba ga? That's the thing. Abante Pilipinas. Alas 4:50 ng umaga. Umakyat na ho sa 17.647 trilyong piso ang utang ng pamahalaan ng bansa noong katapusan ng November 2025. Pinakamataas ito sa kasaysayan. Ayon sa Bureau of the Treasury o BTR,
Mas malaki ito ng halos 10% kumpara sa naitalang 16.052 trillion noong November 2024. Kung paghahati-hatian ang utang ng lahat ng 115 milyong Pilipino, bawat isa ay may tig 153,461 piso na kailangang ipatak, sanggol man o matanda. Doon sa 115 kasama ang bata, yung mga bago panganak. Ayon sa Bureau of Treasury, 12.117 trillion pesos ay utang sa loob ng bansa at 5.53 trillion pesos naman ang foreign loans. Panay ang pangungutang ng pamahalaan dahil palagi mas malaki ang ginagastos ito kaysa sa nakukolekta mula sa mga buwis, taripa at iba pang fees and charges. Abante Pilipinas. Ay, ano pinagkakagastusan ng gobyerno? Saan napupunta yung pera? Meron ba? Wala pa nga tayo nakikitang major project itong pamahalaan na ito eh. Ang meron ay di yung mga project na dati nang naumpisahan, wala pa ho si PBBM. Mga proyekto na natapos sa panahon niya pero inumpisahan at pinondohan ay nung mga nakaraang taon pa. Panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So anong major project meron ang pamahalaang ito? Yung mga bumagsak na tulay? Ano? Di ba ga? So, saan napupunta ang pera? Kung tayo ay umuutang ng ganyan at saan napunta yung 5.53 trillion pesos na foreign loans? Saan? Samantalang kung tutusin, meron pa tayong natatanggap na ODA, yung Overseas Development Assistance. Di ba ga? Ito yung mga ginagamit natin sa mga foreign assisted projects na hindi natin pera ito at hindi natin ito project technically. Di ba? Kung meron ng halimbawa pinatayong tulay dyan, pero ODA o ODA o Foreign Assisted Project, ay hindi atin yun. Hindi atin yun. Di ba? So wala tayong pinagkagastusan. Foreign Assisted nga eh. Kaya ang tanong, saan napupunta ang pera ni Juan de la Cruz? Abante Pilipinas. Hindi naman pwedeng sa pansit. Dahil kahapon lang bumili ng pansit si Ogie. Di ba? Wala, hindi namin alam kung saan napunta yung trilyon piso na yan. O kaya, sino at nasaan? Paano ito naubos nang hindi alam ng pamunuan? Bakit ito nauubos? Kung ang ginagawa nito ay mas malaki ang gastos, hindi maganda ito. Hindi maganda ito. Ito yung parang lifestyle ng mga burgis. Lifestyle ng mga burgis, mga anak ng mayaman, mga nepo babies ang tawag ng iba. Na gastos ng pera ng magulang. Kaya yung gastos mas malaki pa sa kinikita ng magulang. Hindi magandang living condition yan. Di ba ga? Hindi magandang lifestyle. Ay ala ka magagawa dahil alam naman natin at sa kwento na rin nga sa kasaysayan, ang ating presidente at ang kanyang asawa, ang hilig nito mag-party-party, gumastos. Abante Pilipinas. Kaya lang, pambihira naman. Gagastos ka gabi-gabi, 1 milyon para lamang sa ganyan? I don't think so. Di ba? Hindi rin naman siguro kapanipaniwala yun. But still, the question remains, saan napunta ang trilyon piso na inuutang natin? Samantalang wala pang major projects na naganap sa nakalipas na 3 na mag-aapat na taon. Abante Pilipinas. Ito pa. Ito ang mas masakit. 4:54 na. Sumadsad sa panibagong record low. Hindi record high eh. Record low. Ang halaga, low, hindi low, low. Ang halaga ng piso kontra dolyar araw ng Miyerkules, January 7. Nagsara ang piso sa 59.355 pesos kontra dolyar. Mas mababa pa kumpara sa 59.210 noong Martes. Sa pagbubukas ng trading, naitala ang halaga ng piso sa 59.24 at naglaro sa pagitan ng 59.2 hanggang 59.38 kada dolyar. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso na naitala matapos ang 59.22 record noong December 9, 2025. Abante Pilipinas. Wala na talagang halagang pera natin, Kuya Ogie, no? Yung 100 mo wag kang
Huwag kang lilingat at baka yung, actually, yung 1,000 mo. Huwag kang lilingat. Pag ikay nasa mall, baka yung 1,000 mo, hindi mo alam, ubus na. Wala ka pa nabibili masyado. Hindi ba ka? Mario Joseph, yan ang ating problema. Wala nang halaga ang ating pera. Kaya palagay ko, tama, ano ha? Tama yung sinasabi ni Binoy. Saan na ba si Binoy? Nagtatrabaho pa ba si Senator Robin Padilla? O tahimik lang. Pero yung kanyang sinasabi na panukalang panukala na hinihingi sa panukalang resolusyon na humihingi sa o humihiling at o kaya nag-uutos sa BSP na i-demonetize, i-devalue, yung tanggalan ng halaga, yun hong mga 1,000 peso bill na naimprenta ng 2020, 2022 ba? Hanggang 2025, okay, parang 2020, hanggang 2025, palagi ko, napapanahon na gawin natin ito. Total, wala na rin lang halaga yung 1,000 mo halos Wala na rin halaga yung iyong pera O di, para nang sa ganun, ay lumabas itong mga pera na ito at maibalik sa kabambayan, ay gawan mo ng paraan. Dahil hindi pwedeng hindi lalabas yan Siguradong yan ay, siguradong yung mga yan ay papapalitan. Sa panahon ng sapat na panahon para ma-devaluate ito ma-devalue or ma-demonetize ito mga pera na ito. I-demonize. I-demonetize natin itong pera na ito. Oo. Para mabawas-bawasan ng mga demonyo. Abante Pilipinas. Wala. Kasi lahat ng perang inimprenta ng ganung of that particular period, walang value. Walang value. So mapipilitan ngayon yung mga nag-iimpok ng kanilang salapi sa kanilang bahay na ilabas yung kanilang mga cash na nakatago sa mga maleta o kaya sa kanilang vault. Dahil kung hindi, mawawalan ng silbi. Diyan. Pagka rin nangyari, Kuya Ogie, huwag ka maglalalayo doon sa congressman mo. Baka bigla kang bigyan ng ilang bungkos na tingin 1,000 para papaltan. Tapos hati kayo. Payag ka doon? Bigyan ka ng 100 million. O kaya 1 million na lang. Tapos, Ogie, ipalit mo to. Hati tayo. Payag ka? Pero tanong, Ogie, may 1 million ka, papapaltan mo. Saan galing ito? Ipipress ka rin naman ng AMLAC. Wala ka rin patutunguhan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Di ba, Mario Joseph, wala kang lusot. O kahit bigyan ka ng bungkos-bungkos na bundle-bundle na tagi 1,000. Tatanungin ka, saan po galing ito? Ano po? That's gonna be money laundering. Yun ang kalalabasan. Money laundering. Pero hindi. May solusyon dyan, Boss Ogie. May solusyon dyan. Halimbawa, binigyan ka ng bungkos-bungkos na tagi 1,000. Alam ang gagawin mo? Hindi mo alam. Ang gagawin mo, ganare. Total, nasa Tondo ka, di ba ga? Doon ka tumitira. Pumunta ka na ng Okada. O kaya ay ng Soler. O kaya ay ng Kwan. Di ba? Ng COD. Pagkatapos, ipasok mo yung pera mo doon. O ngayon, papalitan nila ngayon ng chips yan. Di ba? Papalitan ng chip. Pagkatapos, laro ka lang ng konti-konti. Halimbawa, mga 10,000, 20,000, etc. Maliit lang yun kung tutuusin. Pagkatapos mo maglaro, ayaw mo na kunyari, balik mo na lang, isurrender mo yung iyong chip, papalitan mo. And request for 500 peso bills instead. Abante Pilipinas. Di malinis. Diba? Tsaka mo ngayon na ganyan ang ginagawa nila Alcantara noon Di ba? Para maging malinis ang kanilang pera, ayan hoy dadalhin nila doon sa casino. At pagkatapos, papalitan doon, ipapasok sa bangko, di meron silang certificate niyan ay galing sa casino. Napanalunan yan. Ganyan maglaba ng pera. Abante Pilipinas. Bueno, mahaba pa ang haba ng kwentuhan natin yan. Then naghihintay kasi ako ng report tungkol doon sa Andas. Nasaan na ba? Ano nang sitwasyon nitong traslasyon? Kasi baka mamaya ala tayong kamalay-malay bago pa mag-inbox ni Sir Eli, baka mamaya tapos na. Kasi ang bilis
Kung pagbabasehin mo yung sinasabi ni Jonas na pagtingin nila ay nandoon na sa may museum, ay baka mamaya yung andas ay nandoon na sa pagka yung nakarating ng maaga ng mga bago mag-alas 6 dyan sa Ayala Bridge, dyan sa may Arlegui area, wala na, mabilis na yan. Mabilis na yang makakalabas. Samantala, hindi pa tayo tapos. Magbabalik pa rin ang Abante Pilipinas. Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Trustasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Mga kaabante, sa paparating January 9, narito ang ruta ng Trustasyon. Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na Trustasyon. Trustasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Tumutok at makiisa sa Abante. Trustasyon 2026 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa mahal na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Trustasyon 2026 Special Coverage. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Alam mo ba kung anong ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas? Ito ang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng bayan. Ang Kongreso ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Senado ay may 24 na senador. Ang House of Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan.
Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, Makialam, Makibahagi. ako si Joss Ignacio. Dexter Ganibe, Mavic Trinidad. Ryan Veloban, Abante! Batikang mamamahayag. Mga pangyayari sa ating buhay na kailangan namin ikwento araw-araw. At Sandigan ng katotohanan. hindi ito lalaki, hindi ito magbabago kung wala kayo. Tinig ng paninindigan. Nakita ko talaga firsthand yung passion at saka dedication niya sa trabaho. Nandun ka to guide me, hindi ko alam ang gagawin. No, baby. Pero nandun ka na, ginaid ako, tinetext ako kung gusto na ako. Mabait pala siya at saka makikita mo sa kanya na napakasipag niya sa trabaho. Maraming salamat sa iyong serbisyo at sa magagandang alaala. Hanggang sa muli, Sir Benji. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga ahensya ng gobyerno sa ating araw-araw na pamumuhay? Marami sa kanila ang matatagpuan sa paligid ng elliptical road sa Quezon City, kaya tinawag silang mga elliptical agency. Tara, kilalanin natin sila. Una sa listahan ng Department of Agriculture, ang katuwang ng mga magsasaka at mangingisda. Sila nagtataguyod ng programang pang-agrikultura, seguridad sa pagkain, at suporta sa rural development. Pangalawa, ang Department of Agrarian Reform o DAR, na naglalayong bigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka sa pamagitan ng reforma sa mga lupa. Bibigyan din ng mga bagong pag-asa at kabuhayan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR naman, ang tagapangalaga ng kalikasan. Sila ang nangunguna sa pangangalaga ng kagubatan, karagatan at likas na yaman ng bansa. Ang gobyernong malapit sa tao naman, yan ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo at tapat sa serbisyo. Teknolohiya para sa progreso. Yan ang layunin ng Department of Science and Technology o DOST. Sila ang nagdadala ng siyensya at inobasyon sa bawat sulok ng bansa. Samantala, ang Department of Budget and Management o DBM ang tagapamahala ng pondo ng bayan. Tinitiyak nilang bawat sentimo ay napupunta sa tamang proyekto at serbisyong pampubliko. Nakabantay naman sa pondo ng bayan, iyan ang Commission on Audit o COA. Sila ang nag-audit o sumusuri kung maayos na nagagamit ang kaban ng bayan. Ilan lamang ito sa mga ahensyang matatagpuan sa elliptical road na bawat isa ay may mahalagang gampanin sa kaunlaran ng bayan. Sa kanilang pagkakaisa, mas epektibong may papatupad ang serbisyo publiko. Makialam, makiisa, makibahagi. Para sa bayan, para sa bawat mamamayan. Ako si Aileen Taliping, Billy Vegas, Benji Liwanag, Edwin Balasa, Abante! Alas 5:09 na ho ng umaga mga kaabante. Tuloy pa rin po ang nagaganap na traslasyon sa mga sandali pong ito. Naghihintay lang ho tayo ng report mula sa ating mga kasamahan na nasa larangan o nasa field. Kaya lang talagang mahirap ho maghanap ng signal. Hindi kasi uubra. Iniisip ko din, kung magdadala ka ng satellite mo doon, dapat ay steady. Hindi pwede yung hindi pwede yung bit-bit mo kung saan-saan. Mayroon ganun pero parang mahal yun eh. Tsaka hindi uubra. Kailangan mo makipagsiksikan, makipaghabulan. That is the problem there, Kaya, Ogie, bumili ka na ng radyo, ha? Bilhan mo na tigigisang radyo yung mga reporter natin. Abante Pilipinas! Kahit na yung kahit na yung 02N. O
Tagal na, no? Meron pa ba na bibili nun? Meron pa, 02, yung mga 02 Alpha na ICOM? O matitiba yun, ano 2.5 na lang? Ano? 25,000? Sorry. Hindi ko maintindihan. Second hand. Second hand. Wala na yung bago. Wala ka nang mabibili niyan. Good morning muna kay Ma'am Jade, kay Founding Chairman Raul Tahilan Suwangko, kay Sir Joey Cabagnot ng Maria Aurora, Este ng Baler Aurora, no ha? Kay, Brian T-Bone Kitoriano. Good morning, Idol. Good morning. Sino pa? Si Ma'am Jade, nabanggit ko na. At saka kay paring Arman Sabado. At sa lahat po ng mga nakatutok sa atin na nakikinig lang, nanonood lang. Ginagawa lang tayong musika sa umaga. Mga balitang ating pinag-uusapan at mga counting komentaryo sa mga balita. 5:11 samantala. Dako muna tayo sa front page headlines ng pahagang una sa balita. Ito po ang Abante na 38 taon na ho natin kasama at pinagkakatiwalaan ho natin sa balitaan. Umpisa natin ang headlines ng Abante ngayong Biyernes, January 9. Ang sabi ho din Abante Pilipinas. 150 billion pesos ang pau na budget sa 2026 GAA pinaeekis. Abante Pilipinas. Ito na ho yung sinasabi, naghaino si Caloocan City Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Party list Representative Laila de Lima ng petisyon or petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad at paglalagay ng 150 billion and program appropriations sa 2026 General Appropriations Act. Ayon sa mga petitioner, layunin ng kanilang petisyon na alisin ang Section 43 ng 2026 GAA at paglalabas ng Korte ng Temporary Restraining Order upang mapigilan ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Abante Pilipinas. Isa pang headline, Boying Rimulya pumalag, Leandro Leviste pasikat sa Cabral Files. Abante Pilipinas. Tumanggi si lumabas na ba? Lumabas na si Boying Rimulya? Wala pa rin. Text lang. Tumanggi si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na pag-usapan sa press conference nitong Huwebes, January 8, ang issue tungkol sa binansagang Cabral Files kung gagamitin lamang ito sa publisidad. Ginawa ni Rimulya ang pahayag dahil sa patatsada ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tila walang interes ang ombudsman sa mga file na ibinigay umano ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral sa kongresista bago ito pumanaw. Abante Pilipinas. Sorry. Nag-double meaning. Akala ko pumanaw si Rimulya. Si Cabral, bago pumanaw si Undersecretary Cabral. Siyempre, alam mo yan, kapag ang tatamaan ay sila, natural, hindi niya papansinin. Ang numero 1, di ba sabi nga, yung DPWH na nga lang, kita mo, bakit nabago ang naratibo ni Dizon? Kasi, nadulas Ang sabi niya nung una, hindi daw siya inutusan ng presidente para protektahan ng DPWH, kundi itama ang lahat, Pero bandang huli, sinabihan daw siya ng presidente na proteksyonan at ipagtanggol ang DPWH. Paano mo ngayon sasabihin yan? Ako, Mario Joseph. Ano bang aasahan mo naman kay Boying Rimulya ever since? Hindi ba? Simulat sa pool naman, una tigit sa lahat, hindi siya qualified maging ombudsman, pero ipinilit nila. Bakit? Para hawak nila lahat ng mga tao. Lahat ng kanilang gustong gawin ay magagawa nila. Di ba? Kaya wala. Si Browner, hinawakan nila sa leeg. Binuhusan ng salapi. Para nang sa ganun lahat ng gusto ng presidente masunod. At kahit na lumalabag na sila sa konstitusyon na ipagtanggol ang taong bayan sa loob at labas na pagbabanta. Di ba Sa anumang mga pagbabanta sa loob at labas ng nasyon. Samantalang yung pagnanakaw, hindi na lang banta yun Yan isang pagyurak na sa karapatan ng ating mga kababayan. Ninanakawan na tayo. Sasabihin nilang konstitusyon ang kanilang pinaiiral, katarantaduhan ninyo. Kaya wala na rin may tiwala dyan sa AFP sa ngayon. Hindi sa lahat, walang tiwala doon sa ilang mga opisyal ng AFP. Yung mga sundalo, susunod lang yan susunod lang yan. Pero in speaking of sundalo, kudos kudos doon sa mga sundalo natin na
binomba yung mga NPA dyan sa Mindoro. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Marami pa ho dyan sa Quezon Province, dyan sa mga kabundukan ng Quezon Province, sa mga dulo-dulo ng Sierra Madre. Bombahin nyo na rin yan. Tama na yan, katarantaduhan na yan, mga lintik na mga NPA na yan. Abante Pilipinas. Di ba? Mariones. Ito naman, headline naman mula sa Abante Tonight. Abante Pilipinas. Lupa lumambot sa buhos ng ulan. Cebu landfill gumuho, 20 natabunan. Abante Pilipinas. Nalibing ng buhay ang tinaten 20 katao matapos gumuho ang isang dump site sa mga kabahayan sa Cebu City nitong Huwebes ng hapon. Ayon sa ulat, ang patuloy na pag-ulan sa nakalipas na ilang araw ang dahilan upang lumambot ang lupa sa Binaliw dump site na nagdulot ng pagguho ng landfill na nakakaapekto sa ilang kalapit na bahay alas 5 ng hapon. Abante Pilipinas. Ano ba talaga, dump site o landfill? Diyan nga, hindi kayo nagkakaintindihan eh. Basahin nyo nga yung RA 9003. Anong difference ng landfill at saka ng dump site? Bawal na nga yung dump site, di ba ga? Kaya nga, inutusan kayo ng RA 9003 na gumawa ng sanitary landfill. Abante Pilipinas. Para maiwasan ng mga ganyan. Isa sa pinagbasehan niyang RA 9003 na yan ay yung mga naganap na pagguho dyan sa mountain, sa Smoky Mountain at saka dyan sa Payatas kung saan ay daang buhay din ang nabaon sa mga basura. Di ba ga? Hindi talaga tayo natututo. Matigas talaga ang ulo natin. Abante Pilipinas. Nako, kung ako lang qualified at maging bahagi niyang Solid Waste Commission na yan, maniwala ka, ang daming tatamaan sa akin, pero hindi rin ako magtatagal. Baka magmukhang Gina Lopez lang ako. Na pagkatapos gawin ang lahat ng tama at dapat gawin, hindi inaprubahan ng mga matatakaw na mga miyembro ng Committee on Appointment. Abante Pilipinas. Isa pang headline ng Abante Tonight, Bato de la Rosa, balik trabaho ka na, Win Gatchalian. Abante Pilipinas. Kailangan na daw magpakita ni Senador Ronald Bato de la Rosa at gampanan ang kanya mga tungkulin bilang isang mambabatas, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Ginawa ni Gatchalian ang panawagan dahil patuloy pa rin na nagtatago si de la Rosa matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na may warrant of arrest na di umano laban sa Police General. Abante Pilipinas. Hindi lalabas yan kasi hindi ho yung hindi yung warrant of arrest ng ICC ang tinataguan yan. Hindi yung warrant of arrest ng ICC ang tinataguan yan. Ang tinataguan ni Bato de la Rosa ay yung mga traidor na mga Pilipino na siya rin nag-traidor kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang tinataguan niya. Sapagkat wala namang ang ICC wala siyang implementing agency. Umaasa lang yan, nakikiusap lang yan sa Interpol at kung saan pa. Wala namang pulis ang ICC para ipatupad yung kanilang mga warrant of arrest. Sino magpapatupad niyan? Liban na lamang kung isusuko yan ng mga nasyon kagaya ng Pilipinas, kagaya ng ginawa ng mga traidor na Pilipino, traidor na mga politiko, hindi ba ga? Ganun ang mangyayari dyan. Bakit ba yung si Putin? Bakit ba itong US, ang Amerika? Bakit ang Israel? Ba't hindi nila mahuli? Kasi walang maghuhuli sa kanila. Takot sa kanilang Interpol. Di ba? Hindi nila kayang gawin. Pero dahil nga uto-uto ang Pilipinas at dahil nga swapang ang mga nakapwesto ngayon, lahat gagawin nila para mawala ang kanilang mga kalaban. Sorry wala akong naisip patungkol pero that's the reality. Balik-balik ta rin man ninyong katotohanan, hindi ninyo maitatago yan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. At yan ho ang ating headline sa mga front page ng pahayagang Abante at Abante Tonight. Samantala, atin pong kumpletohin ang mga balitang yan. Para makompleto yan, kuha na ng kopya ninyo ng Abante at Abante Tonight sa inyong mga paboritong newsstands. Or mag-subscribe na sa Abante at Abante Tonight News Online para sa kompleto, detalyado at umaabanteng mga balita. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Oras! Alas 5:20 na ng umaga. Sa ating pa rin mga mababateng balita, tiwala si Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines
na magiging maayos, ligtas at banal ang isasagawang traslasyon ng mahal na poong Nazareno ngayong taong 2026. Sa panayam sa programang Abante sa Umaga, sinabi ni Ines na matagal at masusing pinaghahandaan ng MPD ang lahat ng kinakailangang seguridad at paghahanda para sa taunang prosesyon. Ayon sa kanya, maayos na nailatag ang mga plano at mga hakbang kaya wala umanong puwang para sa pagkukulang o pagkakamali sa pagpapatupad ng seguridad. Dagdag pa ni Ines, nakahanda na rin ang mga emergency response units at medical teams na itinalaga sa iba't ibang bahagi ng ruta ng traslasyon. Kasabay nito ay nagpaalala si Ines sa mga deboto na panatilihin ang disiplina, iwasang sumampa sa poong Nazareno at mahigpit na sundin ang mga abiso at alituntunin ng lokal na pamahalaan ng Maynila upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Nailatag na po natin lahat yan, Ma'am Raya. Sabi ko nga, wala na ako nakikita puwang na magkamali pa tayo dito dahil sa dami ng ginawa nating mga pagkilos dito in the middle pa nung sabi ko, taon-taon naman, Ma'am Raya, ginagawa ito sa Manila Police District. Sabi nga natin minsan na nababagitan, muscle memory na ang meron kami dyan dahil tatagal na ginagawa itong traslan ito dito sa Luzon ng Maynila. Mali. Sorry. Nasa ilalim eh. Ang tinig ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines sa panayam ng Abante. Abante Pilipinas. Itinasama ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MMDRRMC ang red alert status sa buong Metro Manila bilang paghahanda sa pista ng Poong Nazareno ngayong araw. Epektibo mula alas 8 ng umaga, kahapon pa hanggang alas 8 ng umaga, ngayong hanggang bukas, alas 8 ng umaga bukas, sa ilalim ng alert status naka-activate ang mga response clusters ng iba't ibang ahensya tulad ng OCD-NCR, NCRPO, DOH, DSWD, pati na rin ng MMDA. Pati ang lahat ng local DRRM office, layunin nito na masiguro ang maayos na koordinasyon at mabilis na pagtugon para sa kaligtasan at seguridad ng publiko sa panahon ng prosesyon. Abante Pilipinas. Hindi ho prosesyon, traslasyon. Yung prosesyon kasi, alam naman yung prosesyon, di ba? Traslasyon yan. Traslasyon, ililipat, paglilipat, transfer. Yung prosesyon is something like a parade. A spiritual parade. Abante Pilipinas. Inilatag naman ng Philippine National Police sa mga pangunahing prioridad nito para sa taong 2026 matapos ang isinagawang tradisyonal na New Year's call sa Campo Crame na pinangunahan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Dumalo sa aktibidad ng mga opisyal mula sa directorial staff, regional, provincial at city directors, gayon din ang mga pinuno ng support units. Kabilang sa mga prioridad ng PNP ang mas mabilis na investigasyon ng mga kaso, full organization or full operational ng Unified 911 Emergency Response System at pagpapalakas ng hanin ng kapulisan alinsunod sa advokasya ng bagong Pilipinas. Ang New Year's Call ay isang tradisyon sa uniform service na naglalayong patatagin ang pagkakaisa at samahan sa loob ng organisasyon. Abante Pilipinas. Magkano ang inyong kwan? Magkano ang pakimkim? Magkano ang baon pag-uwi? Siyempre, may konting bonus yan. Malastik naman. Maaari ba namang wala? Oo, daming maleta. Daming maleta. Daming savings, di ba? Imagine, magkano ang natipid ninyo sa inyong confidential fund at sa inyong intelligence fund matapos kayong malusutan ng ISIS at magpunta dito yung dalawang gunner na dyan sa Australia ba o Switzerland? Pakinggan ko rin. Medyo nalilito ako sa dalawa. Lagi ko nakakalimutan. Australia. Yung Australia shooting sa mga kwan. Australia, no? Magkano natipid ninyo? Kasi wala hindi kayo gumagamit na intelligence fund. Binubulsa ninyo eh. Kasi kung ginagamit ninyo yan, dapat natukoy na ninyo kung saan pa may ISIS dito sa Pilipinas at kung sino yung mga lintik na yan. Pero dahil dyan, nalusutan kayo. Nakatipid naman. So, magkano ang pakimkim? Abante Pilipinas. Dinikayat ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr.
Ang mga bagong promote na general at flag officer na maglingkod ng may integridad at buong kakayahan sa bawat tungkulin. Sa isinagawang courtesy call sa Campo Aguinaldo, iginit ni Browner na hindi ranggo ang sukatan ng tagumpay sa serbisyo kundi ang tapat at responsable na pagtupad sa mga gawain. Isinagawa ang aktibidad matapos ang oath-taking ng 37 bagong general at flag officer sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Naana ng hinimok ng Pangulo ang mga opisyal na maging responsableng tagabantay ng bansa at panatilihin ang pinakamataas na antas ng pamumuno at integridad sa paglilingkod. Abante Pilipinas! Unang-una, ikaw dapat muna ang tumapad ng tapat sa iyong tungkulin, Browner. Sumunod ka sa sinasabi ng saligang batas. Ipagtanggol mo mga kababayan laban sa panloob at panlabas na banta. Siyempre, kasama na dyan yung mga pagnanakaw at pagsasamantala ng mga pinunong itinuturing mo. Ninanakawan ng taong bayan, nagkakawalang hiya na, nakanganga pa rin dyan. Magkano? Magkano, Browner? Sumayin niyo ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umaga sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan. Thank you very much. Antabayanan ninyo ang Walang Atrasan with Benji Alejandro. Samantala sa Lunes, magbabalik ang Abante Pilipinas! Ronnie Ramos. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas! Tayong mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Yala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at